Sobra akong depressed ngayon. Iniisip ko na saan ako nagkulang bilang asawa. Anong mali sa akin? Gusto kong magkaroon ng trabaho nun pero hindi niya ako pinayagan kasi mababa daw yung sweldo dito sa Pinas. Ngayon hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Wala akong natapos, wala akong experience. Nabinuhos ko sa kanyang lahat yung 10 taon na buhay ko instead na yung sarili ko. 10 taon kaming nagsama ng asawa ko at dito kami kasal sa Pilipinas. Sa 10 taong yon, ni piso wala akong hiningi. Wala siyang binibigay sa akin, wala siyang binibili para sa akin. Except sa mga damit na binibili niya sa akin sa tuwing aalis kami. Na minsan may sumbat pang kasama yon. Nasasabihin niya sa akin na, o binibilhan kita, baka naman isipin mo wala man lang ako na ibibigay sa'yo. Sa 10 taon namin na yon, ay mabibilang sa daliri kung ilang beses kami nagbakasyon. Hindi ko nasasabihin kung anong lahi niya kasi nag-vlog din siya. Yung mga okasyon namin sa pamilya ko, nakakapunta kami pero sa pilitan. Kitang tao, kumbaga. Pero madalas na hindi kami nakakapunta kasi nga ayaw niya. At never din siya nag-effort para man lang makasundo yung pamilya ko kasi parang wala naman siyang pake. Sa 10 taong yon, puro lang ako grocery, paglilinis ng bahay, pag-aasikaso sa kanilang mag-ama. Na may anak nga pala siya sa una niyang asawa. At nung mga panahon na nagkakilala kami at sweet-sweetan pa ng mga time na yun, alagain pa talaga yung panganay niya. At yung bunso naman niyang anak ay nasa poder ng misis niya dati. Pero kami wala kaming anak. Yung anak niya may pagka-spoiled kaya kapag ka hindi na ibibigay ang gusto ay nagwawala. At siya wala ding magawa para sa anak niya. Hindi mo lang niya mapagsabihan na ang parang turing niya sa akin ay katulong yaya. And then ng month na to ay nag-away kami at hindi lang yun simple. Muntik na niya akong masaktan pero never siyang nag-sorry sa akin. Nagsimula lang sa una na nag-auto-debit yung ATM niya dun sa account na gamit niya. And then napansin niya na nakalagin din sa akin. So ako naman wala naman akong alam dun kung bakit nandun yun sa account ko. Sinasabi ko na baka kapag aalis kami ay ginagamit niya yung phone ko pero wala wala siyang pakialam, hindi siya nakikinig sa akin. So ang thinking niya ako yung nag-link ng account niya sa account ko para naman makapagkaltas ng hindi niya alam. Pero never kong ginawa yun sa kanya at alam ng Diyos yun. Hindi ko alam kung gumagawa na lang siya ng way para mag-away kami or para maghiwalay kami. Sa galit ko, lumayas ako kasi napapagbintangan ako kasi hindi ko naman ginawa Na ngayon ay nasa legal age na yung anak niya at alam ko naman na hindi na rin ako kailangan. So umalis ako ng bahay para man lang magkaroon ako ng peace of mind kahit na konti kasi sobra na yung sinasabi niya sa akin. Kaya lang hindi ko ina-expect yung ginawa niya at sinabi niya sa akin through chat. Ang sabi niya, wag na raw akong babalik kasi wala na raw akong babalikan. Lahat ng gamit ko nilagay niya sa labas ng bahay at kunin ko na lang daw. At yung mga pera ko na nandun sa joint account namin hindi niya rin binigay. Nag-send naman siya sa akin pero kakaunti yun at hindi yun aabutin. Lahat daw ng naipundar namin sa pangalan namin dalawa ipagbebenta niya at paghahatian namin. And then nalaman ko sa isang kaibigan niya na wala daw palang balak talagang ipagbili yung mga properties namin. Kasi ang sabi niya sa naman daw ako kumuha ng pang-ambag doon pera din naman daw niya yung ginamit doon. Sa 10 taon namin pagsasama ganun-ganun lang. Sa sobrang galit ko sa kanya napagsalitaan ko siya ng masakit. Sabi ko na 10 taon nating pagsasama sa 10 taon nating kasal. Ginawa niyo akong katulong ng anak mo tapos ganyan mo lang ako itapon. Pero walang epekto yung sinabi ko sa kanya, tinatawanan lang ako. At every time na magtatanong ako or mag-follow up sa kanya tungkol sa joint accounts na meron kami, minamaliit niya lang ako at nakakababa yun ng pagkatao. Sobra akong depressed ngayon at iniisip ko na saan ako nagkulang bilang asawa. Anong mali sa akin? Gusto kong magtrabaho noon pero hindi niya ako pinayagan kasi nga raw mababa daw yung sweldo dito sa Pinas. Ngayon hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Wala akong natapos, wala akong experience at binuhos kong lahat sa kanya yung 10 taon na buhay ko instead na sa sarili ko. Akala ko puminahal mo ng buo at hindi pera ang habol mo, susuklian ka. Pero ngayon wala siyang paramdam sa akin at parang wala na lang talaga ako sa kanya. Porque ba wala kaming anak wala na talaga siyang pakialam sa akin. Sana mamilil mapakalma mo ko. Letter sender, Rian. Walang saysay ang lumaban kung puro emosyon lang yung sandata mo. Ibulsa mo muna yan and get a lawyer. And for sure, nasakop ka rin ng bansa kung saan siya galing. Kasi married kayo legally So get yourself a good lawyer na may family practice. Tsaka walang divorce sa Pinas kaya advantage mo yan. At hanggat walang legal na hiwalayan, may karapatan ka sa lahat ng meron kayo. Na hindi siya pwedeng magsulon ng desisyon sa joint assets niya. At pwede siyang mabaligtad sa ginagawa niya sa'yo. Na hindi niya pwedeng suluhin yung funds without your consent. Kaya't actionan mo agad at pumunta ka na sa bangko. And then malalaman mo doon kung anong rights mo kasi joint account owner ka At kung i-divorce ka man sa bansa niya, make sure you file for spousal support. Hindi ka dapat pinanghihinaan ng loob kasi nga nasa sariling bansa ka At yung depression mo ngayon na sobrang naapektuhan ka, may batas para dyan. Pwede mo rin niyang isama sa kaso para mas mapalaki yung babayaran niya sa'yo. Kailangan mong maging matalino ngayon. Kasi 10 taon ka ng puro puso yung pinairal baka naman this time, gamitin mo naman yung utak mo.